Anak, bigyan mo ako ng pera, bibili ako ng bigas, wala na kaming pagkain ni tatay mo. Ano ba yan, Nay? Nakakahiya ka. Anak, please, nagugutom na kami. Sabi nang wala eh, umalis ka na. Wala akong ibigay sa'yo, Nay. Umalis ka dito sa kotse ko, nakakahiya ka. Hindi ka ba naawa sa amin ng tatay mo? Umalis ka na, wala akong pakialam. Maawa ka, anak. Malusangus ka na, malaka ni saya. Please, umiyak na ka! Nakasalubong ko ang anak natin, pero kahit peso ayaw akong bigyan. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang manghingi doon, masasaktan ka lang. Alam ko na. Sinubukan ko lang naman kasi maganda ang trabaho ng anak natin, tiyak malaki ang sahod. Agahan na lang natin bukas, mamasura tayo. Pero sa ngayon, tubig lang muna ang inumin natin para maibsan ang gutom natin. Ang mag-asawang sina Berto at Tinding ay matagal nang nabubuhay sa kahirapan. Sa isang maliit at sirasirang balong-barong sa squatters area, doon nila pinalaki ang kanilang nag-iisang anak na si Clara. Kahit kapos sa pagkain at madalas ay walang maayos na matulugan, ginawa ng mag-asawa ang lahat upang maitaguyod ang kinabukasan ng kanilang anak. Si Berto ay minsang naging construction worker, habang si Tinding naman ay naglalaba at namamasukan kung saan-saan. Ngunit kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sila sumuko. Tiniis nila ang gutom, ang pagod, at ang kakulangan, lahat para lamang mapag-aral si Clara. Pangarap nilang balang araw ay giginhawarin ang kanilang buhay sa tulong ng kanilang anak. Lumaki si Clara sa hirap, ngunit siya ay matalino at masipag. Dahil sa sakripisyo ng kanyang mga magulang, nakapagtapos siya ng pag-aaral at kalaunan ay nakahanap ng magandang trabaho. Sa simula, labis ang tuwa ni Berto at Tinding. Pakiramdam nila ay unti-unti nang natutupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit habang tumatagal, nagbago si Clara. Unti-unti niyang kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Nahiya siya sa kanyang mga magulang at sa lugar na kanyang kinalakihan. Mas pinili niyang makihalubilo sa mga kaibigang mahilig sa luho at sosyal na pamumuhay. Madalas siyang nasa mga mamahaling restoran, kumakain ng masasarap na pagkain, at nag-enjoy sa buhay na dati ay pinapangarap lamang niya. Sa kabilang banda, sina Berto at Tinding ay naiwan sa kanilang lumang buhay. Sa tuwing pumupunta sila kay Clara upang humingi ng kaunting tulong, madalas ay malamig ang pagtanggap sa kanila. May mga pagkakataon pang pinapagalitan sila ni Clara at pinapauwi ng walang dala. Unti-unting nadurog ang puso ng mag-asawa, ngunit nanatili pa rin ang kanilang pagmamahal sa anak. Dahil sa kanilang katandaan, hindi na sila kayang tanggapin sa trabaho. Kaya ang tanging paraan upang mabuhay ay ang mamulot ng basura. Araw-araw, pumupunta sila sa tambakan sa depresarya. Naghahanap ng anumang maaring mapakinabangan, mga tirang prutas, gulay, at kung minsan ay pagkain na maaari pang kainin. Sa gabi, sa loob ng kanilang balong-barong, tahimik silang nagsasalo sa kung anong makuha nila. Walang reklamo, walang hinanakit, kundi tahimik na pagtanggap sa kanilang kapalaran. Samantala, si Clara ay patuloy sa marangyang pamumuhay, walang kamalay-malay sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Isang araw, habang namumulot ng basura ang mag-asawa, may napansin silang isang bag na tila na iwan sa gilid ng tambakan. Nang kanilang buksan, halos hindi sila makapaniwala, punong-puno ito ng pera at mamahaling alahas. Inatayang aabot sa 50 milyong piso ang kabuuang halaga nito. Saglit silang natahimik. Alam nilang maaari nitong baguhin ang kanilang buhay. Isang iglap lang, mawawala ang kanilang kahirapan. Ngunit nanaig ang kanilang konsensya at katapatan. Hindi ito atin, mahinang sabi ni Tinding. Ayat agad nilang dinala ang bag sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ipinasa ito sa mga awtoridad. Hindi nagdagal, natunton ang tunay na may-ari nito, isang kilalang mayamang negosyante. Labis itong humanga sa katapatan ni Berto at Tinding. Sa panahon na bihira na ang ganitong uri ng kabutihan, pinatunayan ng mag-asawa na ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman. Bilang pasasalamat, binigyan sila ng malaking gantimpala, isang bahay sa isang magarang subdivision, isang sasakyan, halos 10 milyong piso, at isang mini grocery store bilang kanilang kabuhayan. Hindi na sayang ang biyayang ibinigay sa kanila. Sa sipag at tiyaga, napalago nila ang kanilang negosyo. Maingat nilang hinawakan ang pera, at hindi ito ginastos sa walang kabuluhan. Sa paglipas ng panahon, tuluyan silang nakaahon sa kahirapan at namuhay ng maayos. Samantala, kabaligtaran naman ang nangyari kay Clara. Ang kumpanyang kanyang pinapasukan ay tuluyang nagsara. Bukod pa rito, nasangko siya sa isang kaso ng pandaraya sa pera. Dahil sa kanyang maling desisyon, nagkaroon siya ng masamang record at hindi na muling natanggap sa anumang trabaho. Ang dating marangyang buhay ay napalitan ng hiyap at pagsisisi. Napilitan siyang magtrabaho
bilang tagabantay sa isang maliit na boarding house, malayo sa buhay na dati niyang kinagisnan. Isang araw, naisipan niyang balikan ang kanilang dating pahanan. Ngunit pagdating niya roon, wala na ang kanyang mga magulang. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, at doon niya nalaman ang lahat, ang kabutihang ginawa ng kanyang mga magulang at ang biyayang kanilang natanggap. Napaupo si Clara at napaluha. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Berto at tinding para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, nasayang niya ang pagkakataong masuklian ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa kanyang puso, isa na lamang ang kanyang dasal, na sana ay mapatawad siya ng mga taong minsan niyang kinalikuran. Kumusta na kaya ang anak natin? Gusto mo ba ipahanap natin siya? Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Binabaliwala ko ang aking mga magulang. Patawarin niyo po ako. Sa kabila ng lahat ng sakit, hirap at pang-aalipustang kanilang naranasan noon, muling nabuo ang kanilang pamilya. Hindi nagpatinag sa sama ng loob sina Tinding at Berto. Sa halip, pinili pa rin nilang pairalin ang pagmamahal bilang mga magulang. Buong puso nilang tinanggap si Clara, kahit minsan silang itinaboy, binaliwala at kinalimutan nito. Para sa kanila, mas mahalaga ang muling pagkakasama bilang pamilya kaysa sa lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan.